Binuntutan ng Chinese fighter jet at ni-radio challenge ng Chinese vessels ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Wala ring takas sa Chinese Navy ang mga barko ng Amerika na namataan doon ng aming team. Nakatutok si Chino Gaston. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Maritime Domain Awareness Flight sa bandang Bajo de Masinloc nang biglang lumitaw ang kulay gray na Chinese J-15 fighter jet na ito. Unang tumabi ang fighter jet sa PCG aircraft sa layong 500 feet na para bang inoobserbahan ito. Habang tayo papalapit ng Bajo de Masinloc ay napansin natin ang pagdating nitong Chinese fighter jet na higit kumulang 20 minuto nang umaaligid at umapalibot sa patrol aircraft ng Philippine Coast Guard. Ito raw ang unang beses ngayong taon na gumamit ang China ng fighter jet para mag-intercept ng patrol aircraft ng PCG. Kalaunan, umalis din ang Chinese fighter jet. Hindi raw masabi ng PCG kung may kinalaman ang bagong taktika ng China sa nangyaring salpukan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard habang tinataboy ang BRP Suluan sa Bajo de Masinloc noong Lunes. I don't want to speculate that this is a response of what had happened last Monday. But one thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Ilang beses nakaranas ng radio challenge mula sa Chinese vessels ang PCG patrol aircraft na ang misyon ay magpatrolya sa BDM at hanapin ang nasirang CCG-3104. Hindi na namadaan sa lugar ang nasirang barko maging ang nakabangga nitong PL-8 Navy Warship 164. Pero nakita naman namin roon ang dalawang barko ng Amerika, ang US Littoral Combat Ship na USS Cincinnati at Arleigh Burke-class US Destroyer na USS Higgins na binubuntutan ng dalawang barko ng Chinese Navy. Maging ang mga Amerikano nire-radio challenge ng mga Chino. Sa isang pahayag, sabi ng Southern Theater Command ng China, tinaboy daw nila ang mga barko ng Amerika na wala raw paalam na pumasok sa lugar. Sa ginawang ito ng Amerika, nalabag daw ang kanilang soberanya at seguridad at pinahina raw ang kapayapaan sa South China Sea. Tugon ng United States 7th Fleet, hindi totoo na itinaboy ang kanilang barko ng China. Naroon daw ang kanilang mga barko sa isang Freedom of Navigation operation alinsunod sa international law. Dinidepensahan daw ng Estados Unidos ang kanilang karapatan na lumipad, maglayag at mag-operate sa anumang pinahihintulutan ng batas, bagay na hindi umano mapipigilan anumang sabihin ng China. Kalaunan, nilisan rin umano ng USS Higgins ang bahagi ng South China Sea na labis umanong inaangkin. Dagdag pa ng US 7th Fleet, araw-araw ang kanilang operasyon sa South China Sea at may koordinasyon sa mga kaalyado na may katulad na panindigan na isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, the Philippine government is supportive of the freedom of navigation. We need to make sure that all of our deployments, whether you are People's Republic of China or members of the like-minded states, your behavior and operation in the South China Sea or any other parts of the world should always be guided. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.